Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat, and for today's video magbabalik na nga tayo sa ating tindahan serye. So itong video ko guys is nung nakaraang linggo pa 'to guys, nung ano pa, after ng aming anniversary. So after ng anniversary ng aming munting tindahan, naisipan namin na mag-upgrade ng mga rack. Kasi naman guys, sa sobrang dami talaga naming stocks na nitong mga nakaraan. As in sobrang dami na talaga guys, hindi na siya magkasya. Ang gulo na tignan ng aming tindahan. Nai-stress na kami, hindi na namin alam kung saan talaga ilalagay. As in itong kwarto namin guys, ayan, kusina, kwarto, ito lang, magkatagiliran lang yan guys, puro stocks din yan hanggang sa loob. Pati yung double deck namin guys, meron na din siyang mga paninda, so ganun talaga kadami yung mga stocks namin, so punong-puno na. In order talaga namin to guys, matagal naming pinag-isipan kasi ako talaga yung nag-decide na mag-order, tapos 2 peraso nga, para maganda talaga tignan yung tindahan namin, kasi ako din talaga yung nag-ano nito, nagbuo guys. Ang hirap nitong buuin kasi napakadami ng tornilyo nito, yung mga screws niya, tas ang liliit din. And ang hirap ba guys, as in, isang araw ko lang 'tong ginawa. Itong isang araw, oo. I mean guys, ito guys, nung pagkarating niya, siguro ginawa ko siya ng nasa 3 hours. 3 to 4 hours kasi nga guys, alam niyo naman na tindahan kami, pa-stop-stop talaga ako kasi may mga bumibili. Kaya din guys, medyo hindi ako nakakapag-upload. Hindi talaga ako nag-a-upload guys. So, madami akong palya-palya dito sa pag-upload ko dito sa YouTube ng mga videos ko kasi nga nahihirapan akong mag-edit kasi nga pag nag-e-edit ako, may mga bumibili ganyan, tapos nagpapa-GCash, tapos kasi guys, yung sa GCash na ginagamit kong cellphone, itong pinang-e-edit ko. Pag may nagpa-GCash sa akin, edi syempre i-stop ko 'tong ine-edit ko. Pag bumalik ako dito guys sa ine-edit ko, ang daming ads na lumalabas. Kaya ayun guys, kaya nahihirapan talaga ako mag-edit hanggang tinatamad na akong mag-edit, kaya matagal talaga akong mag-edit. So minsan hindi ko natatapos yung ine-edit ko, tapos mga kinabukasan sa susunod ko pang linggo talaga maaasikaso kasi busy din talaga dito sa tindahan guys. Kaya bilib talaga ako dun sa mga nagba-vlog talaga na may sari-sari store na nakakapag-vlog sila ng straight everyday nag-a-upload. Ay naku, sana all, charis. Kasi guys, ang ano ko lang naman talaga dito sa YouTube, pang remembrance, gano'n. Pang remembrance sa mga bagay na nagawa namin, mga napundar namin, mga nangyari, ganyan, gano'n. So, yun lang talaga yung main purpose ko dito. And mag-share ng kung ano-ano. So, yun lang yun, guys. Anyway, mabalik nga tayo dito sa aking ginagawa. So, ginawa ko nga siya ng mga 3 hours kasi nga mahirap siyang ikabit, guys. Kasi nga marami siyang screws, tornilyo. Pero maganda tong nabili ko, guys, kasi parang meron siyang, eto guys, yung dalawang guhit na nakikita nyo. Ayan, meron siyang parang support sa ilalim. Kasi yung last time na nabili ng asawa ko na rack na ganito, wala siyang support sa ilalim. Kaya lumulundo din dun sa gitna yung mga dilata. Kaya pangit din siya tignan. Kaya nga itong in-order ko guys, mas matibay na 'to. Siyempre mas mahal. Mas mahal siya ng konti. Ay, ng malaki. Mga nasa ano 'to guys, 1,500. Kaso dahil nga dalawa yung binili ko, may less siya. So may discount kasi si Orange Shop nito na kapag umabot ng 2,500 may less ka. So naka-less yata ako dito ng 600 or 700 plus, gano'n. So ayun na nga. Alam niyo ba guys, after ko 'tong gawin, ang ganda talaga ng kinalabasan nito kahit pagod-pagod talaga ako dito mag-ayos-ayos nito. Ang sakit-sakit talaga ng kamay ko guys, paltos-paltos tayo niyan. Pero isa lang 'tong ginawa ko guys ha, yung isang rack kasi nga dalawa yan, meron pa yun sa ilalim na isa, hindi ko muna siya ginawa kasi nga ito muna, kasi nga ang sikip ng space namin guys, hindi ko siya kayang gawin dalawa ng sabay. So, kailangan kong unahin yung isa para ililipat ko dito yung isang rack. Ililipat ko yung laman ng isang rack dito. Tapos aalisin ko yung isa. Ganun baga, one moment at a time. Ay, ang funny. So, ayun nga guys. Ang gulo ng kwento ko, no? Sorry. So, sana nagigets nyo yung sinasabi ko. Kung may tatanong nyo pala yung aming munting printer kung nagagamit na nitong time na to. So, hindi pa kasi hindi pa namin alam yung mga pricing. And pinag-aaralan pa namin yung pagpiprint guys kasi nga parehas kaming mag-asawa na walang masyadong alam sa pagdating sa pagpiprint. Yung Xerox madali lang naman, yung print guys na isi-send sa'yo, yung editing, ganun. So nahihirapan pa kami sa part na yon kasi hindi pa nga namin kabisado yung laptop.
Kasi hindi naman talaga kami ma-computer, dalawang mag-asawa, eh. Ako nag-aral ako ng computer nung ano ko guys, nung college, pero hindi ko siya natapos guys. Ang first year lang yung na-start ko, tapos yung second year hindi ko na tinapos. Kasi hindi ko naman talaga bet ang computer. Kasi ang pangarap ko talaga guys is ano, flight attendant, FA. So yun talaga yung pinakapangarap ko na maging dream job baga. Yun yung pangarap ko. Ang kaso nga lang guys, nung time na yon, dito nga sa amin sa Marilao is walang ganong course. So yung course na yon meron sa BSU, ang layo, sobrang layo dito sa amin nun, and alam niyo na pamasahe, commute. So hindi afford, hindi afford. So ayun guys, malayo basta maraming ano, eklabos kaya hindi hindi ko pinursue yung ganong ano. Tas ayan nga, kung ano na lang yung nandito, yun na lang yung inano ko. Kaso may time talaga guys kapag hindi mo pala talaga bet, hindi mo talaga bet, gano'n. Siguro yung iba, pero basta ako guys hindi ko na rin tinapos kasi natakot din ako dun sa schedule ko, kasi yung lugar nga namin is masyadong delikado, kasi uso yung mga away-away ng mga kabataan, tapos night shift yung ano ko, yung schedule ng pasok ko, kasi guys na-late ako mag-enroll, kaya yung pasok ko nun is 6 PM to 10 PM. Eh medyo malayo din yung school sa amin sa DOS, kaya ang nangyayari guys, nakakauwi ako dun sa amin 11 na. So 11 PM na. So super late na, kaya ayun guys, nakakatakot kasi mula dun sa kanto namin medyo malayo pa din hanggang sa bahay namin kasi looban siya. So sasakay pa ng tricycle. Eh wala ng tricycle pag ganong oras. Kaya ayun guys, nakakatakot kasi uso yung mga bugbog-bugbugan kasi nga magkaba ng ganitong barangay. Daming kaartehan ng mga kabataan sa amin noon eh. Tapos guys, that time, mga dikipad pa lang yung uso na cellphone. Tapos, ayun nga, dikipad lang din cellphone ko. Tapos, nagchat-chat. Text ako sa father ko na andito na ako, pa ganyan, pasudwa ko, ganon. Kaso nga guys, dikipad, mahina yung signal kasi text pa yung uso noon. Minsan late nare-receive kapag walang signal. Late na nare-receive ni Papa yung text ko. Kaya ang nangyayari guys, nilalakad ko talaga mula dun sa may kanto namin hanggang sa bahay namin guys. As in, takot na takot ako guys kasi wala ng mga taong naglalakad and madilim pa yung mga ibang part. As in talaga guys. Kaya nakaka-trauma talaga yung ano guys eh, yung time nung pasok ko before eh. Kaso ngayon sibilisado naman na yung ano, paligid dun sa amin pauwi, maliwanag na, ganyan, ganun. Kaya hindi na masyadong ano, at saka uso na rin kasi ngayon yung mga panggabing pasok. Ayun, marami nang nakakasabay. Basta sibilisado na, hindi na katulad dati na nakakatakot talaga yung paligid. Gano'n. So, share ko lang. Ay, daming share. So, anyway guys, mabalik tayo dito sa video. Dahil nga natapos kong buuin yung isang rack, naglipat na kami ng asawa ko. Ayan, yung asawa ko. Naka-face mask ako guys kasi meron nga akong allergic rhinitis. Sensitive talaga yung ilong ko. Kahit konting alikabok lang talaga guys. As in, umaatake na yung allergic rhinitis ko. Kaya kung napanood yung mga nauna kong video, una ko nga itong nakuha nung ako nga ay nagbuntis. Pero before naman, sensitive na talaga yung ilong ko. Pero nagtatrabaho nga ako dati sa mga factory. Hindi naman ako madaling ano, magkasipon-sipon ganyan. Pero nung nagkaanak nga ako is ang dami ko ng sakit-sakit na nakuha. So ganun nga yata talaga tayong mga nanay guys. Once na mabuntis tayo and magkaanak, ayun guys, ang dami natin nakukuha mga sakit-sakit kung ano-ano. Pero ayun nga guys, anyway ulit, tumating naman tayo dito sa dulo ng aking video. Again guys, thank you so much sa lahat ng nanonood at nagsusubscribe dito sa aking mga videos. Kahit hindi ko alam kung may natutunan ba kayo dito sa mga kaek-ikan kong video. Pero ayun nga, salamat sa inyo lahat guys. And muli, samahan nyo ako para sa aking susunod na video. And thank you again for watching guys. And bye!